buhay natin pagkagising pa lang sa umaga ay pagtitiwala na at paniniwala at pag-asa sa Diyos na yung iyong sakit ay gagaling. Yung iyong kirot ay aalis sa iyong katawan. And that is faith. At yung iyong kakapusan ay malalagpasan mo at darating ka sa kasobrahan. Pero bago dumating ang kasobrahan, kailangang sumobra ang laman ng iyong puso. Kaya ikaw ay umaawit, ikay nagpupuri, ikay nagpapasalamat because you are overflowing with the Word in your heart. Kaya nga po ating unawaing mabuti, in Him, sa Kanya. Outside of Him. Sabi niya, without me, you cannot do anything. Apart from me, you cannot bear fruits. It is abiding in Him, is staying in Him, not just staying closer, no, abiding with Him. Closer, katabi ka lang. Pero abiding, kaugpong ka, kasama ka. Amen? Kaya, draw near to God. Bagamat nasa Biblia yon, pero stay close to God. Iba rin po yun. But remain and abide in Him. So, nagsisiyasat po akong lagi. At alam ko na alam ninyo. Whatsoever you ask the Father in my name, He shall give it you. Tama po ba? So, ilan yung mga hiningi mo sa Ama na iyong natanggap? Yun po'y katanungan sa aking sarili. At kailangan na magsiyasat ako kung bakit hindi nangyayari yung salita ng Diyos at ang salita ng Diyos ay hindi mapapasinungalingan. Ang salita ng Diyos ay totoo. Mapaparam ang langit at lupa, ngunit ang salita ng Diyos ay magpapatuloy, magpakailanman at magpasawalang hanggan. Kaya kailangang magsanay tayo na magtiwala sa Diyos at sa Kanyang salita. Ang sabi ng Panginoon, if you abide in me and my words abide in you, you can ask anything you wish. And my words abide in you. Paano mananatili ang salita ng Diyos sa iyo? Kung ikaw ay magkakabisa, magsasaulo at magbubulay sa salita ng Diyos. The Lord is my shepherd and I shall not want. In grassy pastures He makes me to lie down. By well-watered resting places He conducts me. So, tuloy-tuloy po, Psalms 23. No weapon that is formed against me shall prosper, and every tongue that rises up in judgment against me I shall condemn. For this is the heritage of the servants of the Lord, for vindication cometh on high. Ano po ang ibig sabihin? Kapag ako ay inaalipusta, kapag ako ay isinusumpa, kapag ako ay pinagwiwikaan, katulad ng isang tao, ang sabi, masagasaan saan na si Brother Greg, mamatay saan at masunog si Brother Greg, hindi ko po kinatatakutan yun because no weapon. So what is the weapon of the enemy? Curses. Foul-mouthed word, evil words, yun po yung weapon ng sandata. Ano ang salita ng Diyos? Animoy tabak na dalawa ay talim. That the word of God is like a double-edged sword that penetrates to the dividing asunder of soul and spirit. Amen po ba? Kaya nga unawain natin na ang salita na sasabihin sa iyo ng tao ay katulad ng tabak. Pero ang sabi, tabak din ang iyong gagamitin dun sa tabak ng sumpa ng tao. At kapag tinabak mo ng salita ng Diyos, yung salitang masamang sinabi sa iyo, mag-iingat po kayo dahil may mga taong magsasalita sa iyo na mamamatay ka na. At ikaw naman takot na takot. Dahil baka nga mangyari, hindi yun mangyayari sapagkat yung sasansalain mo ng salita ng Diyos that I will live long and strong because I will do the purposes of God. Eh, paano mo yun masasalungat kung wala kang salita? Amen?
Hindi ka nauunlad dahil matanda ka na. For my God shall supply all my need according to His riches and glory by Christ Jesus. So, doon pa lamang sa harapan ay sinisira mo na yung negatibo na itinatanim ng dyablo sa iyo. Because whatever you confess believing, then without any doubting, then you shall prosper on what you will be saying, because what you will be saying is what you believe. And God shall perform what you believe that you said. Amen po ba? Isa sa katuparan, isa sa gawa ng Diyos yung iyong sinabi. Naghihintay lang ang buong langit ng iyong sasabihin. Kaya huwag kang magsasabi na mahirap ang buhay. Sabihin mo, napakaganda ng buhay sa Pilipinas. At ako ang katibayan. Kaya mo sabihin yon? Hindi po pinag-uusapan dito ang may pinag-aralan o maraming pera. Hindi po ang pinag-uusapan dito naniniwala ka na ikay maunlad kay Kristo dahil ikaw yon. In Him. So it's always starting in the Spirit. So if you believe inside, it will manifest outside. Kung ikay naniniwala sa iyong puso at isipan, ito po ay lalabas sa iyong katawan. O, purihin ng Panginoon. Sabihin mo, in Him. Isigaw mo, in Him. Ayan, purihin ng Panginoon. Ako dahil kay Kristo. Wala akong may pagmamalaki kundi si Kristo. Kung hindi kay Kristo, wala ako sa kinalalagyan ko ngayon. Amen po ba? In Him we live. And move. And have our being. So what is the boundary of our life? Jesus. You cannot get outside of the boundary of Jesus. You are secured. You are adequately and absolutely protected because you are in Him. Amen? Amen. So, kailangang maunawaan mo kung ano ang ibig sabihin ng in Him. Basahin natin sa verse 26. Ating basahin sa Acts 17:26. And hath made of one blood all nations of men, for to dwell on all the face of the earth, and hath determined the times before appointed, and the bounds of their habitation. Bound of their habitation. Bounds, ito po yung nasasakop ng iyong titirhan. So, pansinin po natin. Hath made of one blood. So, tayo po ay iisang dugo na. Ang pamilya pong Durante ay iisang dugo sa bloodline ng pisikal na tao. Ang apelyido po ng asawa ko ay Villa, kaya siya ay nasa dugo ng mga Villa bilang tao. Pero yung dugo ng kanyang ninuno at yung dugo ng ninuno ko ay baliwala na sapagkat may iisa ng dugo at ito'y ang dugo ni Jesucristo. So we belong to one bloodline, and that is the bloodline of Jesus Christ. Kaya sisirain dito ang generational curses, sisirain dito ang heredity. Kung ang mga ninuno mo'y namatay sa cancer, hindi ka na. Kung ang mga ninuno mo'y maiksi ang buhay, ikay mahaba na. Why? Because you are under the bloodline of Jesus. Praise God. And